So what's up mga kulisap, ngayong araw nga pala ay wala tayong magawa kaya naman naisipan natin na igawa na lang ng saranggola itong bata. At habang nagpapalipad nga tayo ng saranggola dito mga pare, nagkaroon tayo ng bisita dahil nakita ng mga bata ang ating pinapalipad na saranggolang napakatayog. At habang nagpapalipad nga tayo dyan mga pare, umakit nga dito yung mga bata at sila nga din daw ay magpapalipad din ng saranggola. Totoo ngang hindi mo na maibabalik ang mga panahon na tayo ay mga bata pa par, pero pwede natin balikan yung mga ginagawa natin nung tayo ay bata pa. Kaya tara mga par at sabay-sabay nating paliparin ang ating mga pangarap. Let's go! Mga par, napakaganda ng panahon no. Oras po pala ngayon yung mga alas 2 na. Itong bata walang magagawa oh. Ano ito yung gagawin natin? Kite? Gagawa tayo ng kite? So ay mga par, tara. Gagawa tayo ng saranggola. Let's go! At ito nga pala yung mga gagamitin nating panggawa ng saranggola par. Siyempre unang-una dyan yung walis tingting. Tapos ito na yung ating gagamitin tali oh. Meron tayo dito tansi. Hi guys! Tapos siyempre gunting. At ang ating plastic para. At ito nga parang ginamit nga natin dito plastic ay trash bag dahil itong plastic na to ay napakatibay nga mga par. Para kahit sobrang lakas nga ng hangin dito pare, hindi basta-basta masisira ang ating gagawin saranggola. Ayan nga at ramdam na ramdam nga natin yung lakas ng hangin ngayon dito par. Kaya siguradong makakalipad mamaya ng maganda ang ating saranggola. At dito nga mga pare, habang nag-uumpisa ako ng ating gagawin saranggola naalala ko na naman nung pagkabata ko. Dahil gantong-ganto nga yung ginagawa namin ng mga bata pa lang kami mga par. So maya-maya nga mga pare, hindi ko namamalayan na tumutulo na pala ang akin luha dahil napaiyak na ako. Grabe ka naman, napakaiyakin mo naman Kuya Bobby. Pero hindi nga mga par, ikaw ba nasubukan mo rin gumawa ng ganitong saranggola nung ikaw ay bata pa? Talaga naman nakakalibang at lilipas ang maghapon mo sa paggawa pala ng saranggola dahil napakatagal din gawin nito. Oras din ang igugugol mo dito bago mo mapalipad. Yung tipong butas-butas na yung ginagamit mong plastic, hindi ka pa rin tapos. Tapos pagkatapos mong gawin, nung papaliparin mo na, tagilid naman yung lipad niya at nag-iikot pa. Naku po, talaga namang mapapautot ka sa bad trip Tapos aasarin ka pa ng mga tropa mong mababait. Yung tipong ikaw bad trip na nga sa paggawa ng saranggola. Tapos paglipad ng saranggola matatawanan ka pa. Talagang iiyak ka na lang At ayun nga, shoutout nga sa mga kababata ko dyan, lalong lalo na yung mga kasabay kong gumawa ng saranggola nung tayo ay mga bata pa. Nasan man kayong lahat mga par, sana balang araw maging matayog din ang lipad natin pare-parehas. Tulad ng pagpapalipad natin sa ating mga saranggola. At isa pa nga pala dito mga pare, naalala ko lang dahil yung nanay ko pagka gumagawa nga pala kami ng saranggola laging galit na galit. Paano ba naman di magagalit mga pare tuwing gagawa kami ng saranggola, yung walis tingting ni nanay lagi nauubos. Kaya pag nakita talaga kami ni nanay na gumagawa ng saranggola iyahataw talaga sa amin yung walis tingting Abay, kasarap nga naman balikan yung mga alaala ng nakalipas. Talaga namang tatawanan mo na lang. Kaya naman shoutout sa aking nag-iisang pinakamamahal na nanay. Nag-iisang nanay lang yan ng Burayag, San Juan, Hagunoy, Bulacan. At eto nga mga parat, malapit na rin tayo matapos. Gugupit-gupitin ko na lang dito yung buntot. Halos isang oras ko nga ginawa to mga par dahil nakakalimutan ko na rin yung step by step nito kaya medyo natagalan tayo. Gugupit-gupitin ko nga lang yung buntot dyan par para ito yung magsisilbing timbang ng kanyang paglipad mamaya. At pagkatapos nga nyan mga par, ito na yung magiging itsura niya habang lumilipad siya sa taas mamaya. At ito na nga yung pinali ng ating ginawa mga par at papaliparin na nga natin. Susubukan natin kung hanggang saan ba aabutin ang tayog nitong ating ginawang saranggola. Kaso nga lang mga pare, ang gamit nga natin ditong sinulid sobrang igsi nga lang. Di man lang natin siya mapapaabot sa tuldukan. Kami nga kasi nun mga par, nung mga bata pa nga kami, pagka kami nagpapalipad ng ganitong saranggola pataasan nga kami mga par. Ang mga sinulid namin ubos kong ubos. Talaga naman pag nakita mo yung saranggola parang tuldok na lang mga par. Kaya naman pag naputol ang sinulid talagang ubos pati pato.
Sa mga oras nga na to mga pare, alas 3 pa lang pasado ng hapon, kaya naman sobrang init pa. Kaya naman si Sion ay nagtago na dun sa loob ng bahay at ako na nga nagpatuloy nitong pagpapalipad ng kanyang saranggola. At hindi na nga nagtagal mga pare, siguro ngayon napansin ng mga bata itong pagpapalipad natin ng saranggola, kaya naman maya maya ay nagulat ako, may tumatawag dito mga bata sa gilid. At kung pwede nga daw silang pumunta dito at magpalipad din ng saranggola. Kaya naman pinakit na rin natin dito para upang meron na rin kaming kalaro ni Sion. Ang napansin ko nga lang dito mga pare, kakaiba yung kanilang saranggola dahil magkadikit lang siya na dalawang triangle. Kaya naman tinanong ko sila kung talaga ba lumilipad yun. Lumilipad nga daw yun, napakataas pa nga daw pag masyadong malakas din yung hangin. At ang problema nga lang mga par, bad timing sila kasi nga sa mga oras na to saktuhan lang yung lakas ng hangin. Kaya hindi nila mapalipad yung kanilang saranggola. Yung isang bata nga dito mga pare, napansin ko sa sobrang hirap na ng pinagdadaanan niya sa pagpapalipad ng kanyang saranggola. Hindi niya napapansin na tumutulo na pala yung sipon niya. At dito nga mga pare, napansin ko napakakapal ng dala nilang sinulid. Kaya yun, saktong-sakto dahil mababa ang lipad ng ating saranggola, kaya naman tataasan natin par. At ginamit ko na nga dito yung sinulid nila, okay naman daw sabi ng batang may-ari. Kaya eto mga par, at napalitan na nga natin ng sinulid itong ating saranggola, kaya naman papali pa rin na ulit natin. At kung napapansin nyo nga mga pare, dinugtungan natin ng buntot sa gitna para medyo maganda naman yung steady niya sa taas mamaya. Tingnan nyo naman yung kapal ng sinulid na gagamitin natin dito mga par. Ang kaso nga lang mga par, mukhang ayaw na lumipad ng saranggola at pagod na yata. Pero syempre hindi tayo papayag na hindi lilipad dyan. Kaya ayan na itsura niya paro, nakikita mo ba? Diba napakatayog naman ng ating ginawang saranggola. Ang kaso lang par, pinigilan na tayo ng bata. Kinuha na yung sinulid niya. Baka daw kasi maubos ko Kaya eto mga parat, iiwan muna natin dito yung saranggola kasi nga masyado mainit pa ng mga oras na to at yung mga bata nga ay bumaba na rin at nag-uwian na rin yata. At sabi ko nga sa kanila mamayang mga alas 5 magdala ng mangga dito at bibiling ko. Kaya yun mga parat, tumupad naman sa usapan ng mga bata. Kaya naman pagdating ng mga alas 6 mga pare, nag-ayos ako ng aming kakainin ni Sion dahil nga kaming dalawa ay napagod din sa paglalaro. Nagprito nga lang ako dyan ng maliliit na isda na dinaing, tapos meron tayong mangga, yung dala ng mga bata, itlog na pula. Tapos syempre sausawan na sukat bawang para sa ating tuyo at bagoong naman para sa ating mangga. Hello guys, kain tayo. Galing. Kaya tara mga parat, kain muna po tayo. Maraming salamat nga po pala sa ating itaas na patuloy pa rin po tayong binibiyayaan ng ganitong klaseng mga pagkain. Sa hirap nga naman ng buhay mga pare, hindi na natin kailangan gumastos pa ng malaki upang makakain ng masarap. Dahil nga sa ganitong klaseng pagkain mga pare, talaga namang hindi mo tatantanan hanggat may natitira pa. So paano mga parat, hanggang dito na lang. Maraming salamat nga po pala sa patuloy na nanonood kay Kuya Bobby. Sana mga pare, huwag kayong magsawa at sana patuloy nyo pa rin suportahan ng nag-iisang Kuya Bobby nyo. So paano mga par, hanggang sa muli, paalam!